traffic. Actually, nakakarating ako sa trabaho, maximum na is 15 minutes. Ano yun. Pero pag talagang mabilis na walang traffic at lahat green lights sa downtown, na-try ko siya noon, ano siya, 12 minutes. So na-save ko yung 3 minutes. Yun yung takbong ano, 70-100 gano, 80-100 ang takbo. Diretso talaga. Inurasan ko galing sa bahay. Yung ano, yung right side guys nitong camera diyan, yan ang river. So nanggigilid yung itong Bonaventure Expressway is nanggigilid siya sa sa river, sa lake, river, Saint Laurent River. Yan. Makulimlim ang umaga namin. Yan. Nag-i-slow down kami pa downtown. Bakit kaya, no? Start nang mag-slow down. Wala. Traffic ulit. Oh my. Traffic ulit. Bakit kaya? Very unusual na ma-traffic dito. Bakit kaya? Unless may ano dyan, may aksidente sa unahan. I don't know. Ayan. Ayun. At yung tulay na yan na nakikita nyo guys na nadaanan ko is ano yan? Yan ang oldest bridge dito sa Montreal. Yan ang tinatawag na Victoria Bridge. 100 plus years old na yan. At ang dumadaan dyan, mga sasakyan din at train. Siguro kaya siya tumagal dahil may oras lang yung bukas siya at may oras siyang sarado. Kaya tumagal siya. Yan kung makikita nyo dyan sa taas yan. May mga sasakyan din na dumadaan dyan. Yan tumatakbo. Nakita ko sa camera. Yan. I think nagsasara siya ng from yata siya nagsasara from 9 to 2, 9 AM to 2 o'clock or 10 AM to 2 o'clock ng hapon. Kasi may schedule siya, hindi ko lang sure, pero minsan na nagdaan kami, nakita ko yung may schedule siya na may time na nagsasara. Kasi yun yata yung ang pagsara niya is yung may dumadaan ng mga ship. Kasi yung tulay, part ng dulo ng tulay is sinasara nila yun. So parang pag may pag may ship, yung tulay parang bubuksan nila. So walang makadaan na sasakyan, kahit yung tren. Kaya kasi yung parang itinataas ba nila, parang elevator siyang itinataas yung part ng kalsada para lang makadaan ang barko. Ganun yan. Kaya isinasara nila sa traffic. Ganun. Kasi minsan nakita ko noon itinaas yung yung parang sa movie ba guys na tumataas yung kalsada. Parang elevator siyang inaakyat. Yung natutupi siya na parang yung kung nakakita ko sa mga movies na yung kalsada parang nagsasara tapos aakyat yung niya, yung kalsada is parang siya nadi-divide left and right, ganon dito guys. Kaya sinasara yung tulay para makadaan yung mga barko. Ito na, pahirapan na kami. Malapit na akong dumaan sa bukana ng papasok na kami sa downtown. Ito. Ayan siya.
building na tong mga ano, itong nakikita niyong building na yan, yan ang paggawaan ng ano, flower. Ang pangalan niya is Farin Roses. Yan ang paggawaan ng arena dito. Itong bandang ito is Old Port na ito. Hindi lang masyado makita, pero usually makikita dyan yung ano, mga ship na naglo-loading, nag-a-unload ng mga ano, container. Yan ang ano, kumbaga yan ang port, kaya nga tinawag na Old Port, Old Montreal na tinatawag yan, kaya nga sinasabi ng Old Port Montreal. Ayan, makikita nyo yung mga building na yan, yan na yung downtown. So mga ano pa, kung hindi ito traffic, 2 minutes andyan ako sa loob niyan. Kaya lang ito, hinto kami oh. Ay, may barko ngayon na nakadaong dyan oh. Sayang hindi makita ng camera guys. Yan oh, may barkong nakadaong sa ano, sa port. Kita dito. Yan, inaano yung mga containers, binubuhat ng parang mga crane. Siyempre yung mga containers mabibigat yan, di ba guys? At dito rin pala guys, pwedeng ano, halimbawa magre-rent ka ng isang buong ano, isang buong container para mapuno mo talaga siya, tapos isi-ship mo sa Pilipinas. Pwede pala guys, kaya lang may kamahalan. Magkano ba yung bayad sabi nila? Baka nga tumaas na dahil sabi nung kaibigan ko nagkwento noon eh, nasa $5,000 daw yung bayad. So yung 500,000 na yun, ay 5,000 na yun is parang 250,000 pesos na yun. Dadalhin mo lang yung gamit. Eh di sana ibili na lang kung ano, ibili na yung babayad. Kasi ang dami-dami pang ano niyan. Sa customs baka magta-tax ka pa or something. Siguro kung magpupurgod na talaga, pwedeng i-ship na lang yung mga gamit na talagang gusto mong dalhin. Kasi hindi naman pwedeng door to door lahat ang ano, ang gamit. Kasi hindi rin, meron din gamit na hindi kasya sa box. Ang kagandahan din sa door to door kaya dahil ano siya, unlimited yung bigat din, kasi pwede mo siyang lagyan ng iba nga, dahil dito meron dito yung pack ng asukal is pag nagsisale parang 10 kilos yata yung isang supot ng asukal, tapos yung oil na ilang galon ang laman, ganun. Yung iba nilalagyan daw nilang ganun, di siyempre super bigat nun. Ano daw, hindi naman siya na ano, hindi naman siya na nabubutas or hindi naman siya na ano yung lalagyan, lalo na yung oil. Nakakarating din daw. Kasi usually sa mga boxes pinaparo lang yan eh, kasi mabigat din yun. Kasi noon nag-ano rin kami ng ano, door to door. Nagpipick up kami ng mga boxes noon. Ako, mabigat na trabaho talaga. Kahit lalaking ano, kasi galing sa basement, iaakyat mo yun kasi yung iba nagpapak sa basement. Ako naman noon, pag ako yung nagpapadala ng door to door, ipinapak ko siya sa ano na, sa taas na, kung baga sa sala, para naman pag kinuha ng mga nagdo-door to door, malapit na sa pintuan. Kasi yung iba talaga sa basement pa yan. Ako, siyempre aakyat mo lit-lit pa minsan ang hagdan ng basement nila, kaya mahirap din sa mga nag-ano, sa may mga business ng door to door, talagang mano-manong bubuhatin yung mga ano, mano-manong bubuhatin yung mga boxes, kaya mahirap guys. Alam yan ng mga OFW na nag-ano, na nag-door to door ng boxes. Noon, nung ano, bago-bago ako, tapos yung pamilya ko nasa ano pa, Pilipinas pa, nag-door to door talaga ako. Lalo na yung mga ano, dilata, nag-door to door ako noon, yung mga galing dito, mga dilata din. Yun ang ginagawa ko noon. Tapos minsan kung uuwi ako,
bago kami uuwi, yan, nagdodor-to-door na ako para yung mga pasalubong nandun na, nauna na. Buksan ko na lang pagdating ko. Kasi minsan, lalo ngayon, ang mga airlines, allowed na lang kami magdala ng isang malaking isang 50 pounds na maleta. Tapos hand carry. May bayad na yung extra luggage. Meron ding airlines na pwedeng dalawang bagahe ang dalhin mo, pero naman mag-aantay ka ng matagal sa mga stopover niya. May mga layover na ilang oras. May 8 hours pa nga daw 12 hours na layover. Especially yung dadaan ka sa Dubai, galing dito, matagal pa lang mga layover yan. Yun nga, na nag-a-accept sila ng dala-dalawang bagahe ang pwede mong bitbitin. Pero mahirap, ayaw ko ng gano'n na mag-antay na ang haba-haba. Nakakaano naman yun. Gusto ko pag nagbabiyahe ako yung mga layover, pinaka mahaba na yung 4 hours. Pero usually mga 2 hours lang ang ko, pagitan. Yung makapag-stretch ka lang ba, kasi nga mahaba ang biyahe, lalo na yung papunta sa Pilipinas na usually galing kami dito. Kung dadaan kami ng US, usually galing dito, tapos stop kami sa kung saang airport sa US, kung sa Chicago, kung sa New Jersey, or saang banda sa US na stopover ang eroplano, depende. Yun, lang yun, mga 1 hour and a half or 2 hours maximum, ganun. Tapos lipat na kami. So from the US, kailangan mag-stop kami somewhere na dyan sa sa Asian it's either stop kami ng China, stop kami ng Japan or Hong Kong or Korea, para yung bang maputo lang yung kasi ang haba, 14 hours na nakaupo ka ba. Kahit sa eroplano naglalakad-lakad ako kasi talagang namamaga pa ako pag nagbabiyahe ako, guys. Kaya kailangan kong yung circulation ng lakad-lakad ang haba ng biyahe. Tapos yun, papuntang Pilipinas, mga na lang yan. From Japan is 3 hours yata ang biyahe. Pag Hong Kong naman is parang 2 hours, 1 and a half yata. Depende. Yun ang ang pag namin, pag umuwi, ganyan ang namin. Ako, maulan talaga, maulan. Ito ng tumatawid na ako sa downtown, guys. So nakita nyo na yung nakapasok na ako dito sa mga nagtataasang gusali. Sa na pala ako, almost nasa 28 minutes na pala akong nagla-live, nagre-record, guys. Sana pala ni-live ko na lang to, kaya lang hindi ako nakakabit sa data, guys. Ito na lang ang ko. So kahit pa paano may kakwentuhan ako. So I hope na nandyan pa rin kayo nakikinig. Parang sarap matulog ngayon na umuulan-ulan. Nag-sleep in nga ako dahil ang sarap nung tulog ko. Natulog kasi ako mag-aalas 11 na. Basta yung lunch ko sa relo is parang 10:45 ako nahiga. So siguro nakatulog ako ng alas 11 na. Doon ako, alas 11 talaga ako nakatulog. Basta nag-doze off na ako na kasi nanonood ako ng yung replay ng